Game start! 아파트 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 Magandang araw sa iyong lahat. Kami ang ikahuling pangkat. Ngayon, talakayin namin ang paksang pinamagatang gamit ng mass media. Bago tayo magsimula, inanyahan ko kayong lahat na tumayo at sama-samang magdasal upang pagpalain ang ating mga salita at isipan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo pumasok sa ating talakayan tungkol sa mass media, nais kong simulan ito sa isang tanong. Ano ang papel ng mass media sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang mass media mula sa telebisyon at radyo hanggang sa social media ay may malaking impluensya sa ating pananaw at desisyon. Ito ay nagbibigay boses, hindi naririnig at nagdadala ng liwanag sa mga talagang usapan. Kayang paman, mga hamon din tulad ng fake news at misinformation na dapat natin pagkakaroon. Ang talakayan natin ngayon, ang alakayan natin ay para sa aktibong pagbalita ng ideya at responsableng pagkikilos sa mundo ng mass media. Iligaya po kayong lahat na magtanong at magbahagi. Simulan na natin. Ang mass media ay isang malaking daluyan ng impormasyon at kalaman. Wika ang pangunahing gamit ito upang maipahatid ng mga manonood, tagapakinig, mamabasa ang mensaheng gusto nitong maipahayag. Malaki ang epekto ng mass media sa lipunan. Ang mass media ay importante kayo sa atong katilingban kay naghatag kini og impormasyon nga nagtabang sa mga tao sa pagdesisyon. Malaki ang epekto ng mass media sa ating lipunan dahil ito ay nag-uugnay sa mga tao, sa isyu at kaganapan ng ating lipunan. Mahalagang maging maingat tayo sa mga impormasyon na ating binabahagi at tinatanggap. Anyo ng mass media. Una ang broadcast media, mao ang telebisyon o radyo. Kini nagpasabot na ang impormasyon maabot sa daghang tao sa samang gayon. Pangalawa, ang social media. Ito ay naglakip ng mga pahayagan, magazine o iban pang nakasulat na materyal. Hindi naghatag ang detalyadong mga impormasyon nga pwede limuto sa pagkakitag. Panghuli ay ang New Age Media, mga international media, uban pa ang digital platform. Kini ang nagtugot sa paspas niya pagbalik sa informasyon o communicate sa mga tao sa kalibutan. Ang wika ay medyum upang makakuha ng atensyon o makabuo ng isang sining. Tulad ng sa patalastas, dapat ay kaagad na makapukaw ito ng atensyon ng mga manonood. Ang wika mao ang medyum na nakakuha ng atensyon o makapahayag sa usa ka sining sama sa patalastas. Kinahanglan nga makapukaw kini sa atensyon sa mga manonood. Ang radyo naman ay dapat makalikha ng isang masining na paglalakad ng mga awit, balita at tuwing kwentong buhay. Sa kanyang mga tagapakinig, ay pamalas ng mga ito ang pangunahing layunin ng wika sa mass media. Ang maiparating sa higit na nakararami ang mensahe sa angkop na paraan. Ang radyo kinahanglan maghatag ng mga awit, balita o kwentong kinabuhi sa mga tagapakinig. Ang mga kini nagbalota sa layunin sa mass media. Ang paghatid sa mensahe sa mas daghang tao sa amay nga umaabot sa radyo ang impormasyon ug kalingawan naghatag og kasayuran nga importante sa komunidad. Ang editorial ay bahagi ng payagan kung saan ay bigay ng punong patnubod ang kanyang opinyon sa isang napapanahong usapin.
Isinusaalang ng uri ng wikang ginagamit sa teksto nito sapagkat ang layunin nito ay makapagbigay ng matalinong opinyon na makakatulong naman sa mga mambasa na magkakaroon ng patas na pagtingin sa isyu. Malinaw itong halimbawa ng gamit ng wika bilang heuristiko at representatibo. Ang editorial ay usa ka sulat o artikulo na naghatag og opinyon o komentaryo bahin sa usa ka isyung na nahitabo. Wika sa multimedia. Mas malawak ang sakop ng mga layunin ng multimedia. Ilan dito ay magbigay ng impormasyon, pagsuri at pag-alin. Kung gayon, masasabing hindi lamang ito mayroong heuristiko, imahinatibo at representatibo gamit ng wika, nagbulag sa wika ng statement. Ito rin ay maaaring may personal dimension, dala ng malayang pagpapahayag ng mga nagamit ng